Hello guys, welcome back to channel. This is your Drive RX. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload. Before closing the year, gusto ko sana magbigay ng review. Matagal-tagal na rin tong Monty natin guys. Nasa 1 year and almost 1 year and 3 months na rin siya sa atin, no? Bigyan ko lang ng review yung kung anong stats nito ngayong Monty natin, no, sa tinagal-tagal ng ating paggamit sa kanya, no. Well, bluntly, no, hindi natin binibaby tong ano natin, no, tong Montero natin. Talagang daily use natin siya, plus long rides pag uwi ng probinsya, mostly Tarlac or Pangasinan, ganyan. Sa isang taon at mahigit na paggamit nito guys, never pa ako nagkaroon ng main issue. In my previous vlogs, nasabi ko na ang naging problem ng nito so far is yung nagkaroon ng ABS service required, no. Sorry guys, gumaganyan-ganyan talaga tayo, no. Sa mga previous video, yan din naman ang paborito natin gawin, no. Titong-tito guys, no. Thank you sa mga bagong subscriber. Most especially yung mga hot topics natin like sino bang pipiliin natin, si Montero ba, si Innova ba, yan yung mga hot topics natin actually. But this time around, i-review lang natin to per se, using this Montero Sport in almost 1 year, no, mahigit, no. Guys, GLX tong model natin, so meaning base model to, no? But compare with other SUVs, mas cost effective to. Mas ang maintenance nito guys, hindi ka masyadong ma-hassle, no. And overall, using nito, napaka-comfy niya. Then wala ka masyadong iniisip sa yung diesel mo, hindi rin siya malakas sa diesel, no. Anyway guys, meron din tayong L300, no. Hindi pa natin nagagawa ng video yun, no. But compare with the latest L300, napansin ko lang, para lang siyang pinaliit na 4N15, no, yung 4N14 actually. Medyo mas bare lang yun guys, and mas refined tong 4N15. Overall, yung performance hindi nalalayo, no. Matipid sa gas, malakas, torquey, no? Especially naka-turbo na to sila. And marami nagsasabi na dagdag, no? Kasi nga moving mechanism yung turbo eh. So dagdag siya sa maintenance, ganyan. And parang kung nagbabudget ka, parang medyo hindi siya okay. But for me, using this for from quite some time na rin, no? Matagal-tagal na rin actually guys, no? Madali siyang madali siyang gamitin guys. Masarap gamitin. Hindi ka masyado nagbo-worry. Although from our small car before, meron tayong Toyota Wigo before. Yung reliability ni Toyota naka-engrave na doon, kumbaga nakadikit na doon. But using this is talagang nag-upgrade ka talaga. Kumbaga parang yung paggamit mo nito, yes, usually as a family car, no, personal car, hindi ka talo, no. Talagang upgrade siya, no. Sa madaling salita, nakapag-upgrade ka talaga ng matindi, although hindi siya automatic, manual, no. Sa mga prepared yung manual over automatic, self meron tayong diyan, may bracket dyan. Usually depende rin sa mo, no, depende rin sa kung ano yung yung gusto mo, or yung hinahanap ng katawan mo. Let's say may mga mga pain ka nang nararamdaman, nagkakaedad, so maganda talaga rin yung matic guys, no. And mostly naman yung kumukuha ng mga automatic is yung gusto ng super comfort na talaga, no. But again, balik tayo dito kay Monty natin, no, na MT. Hindi mo siya pagsisisihan guys, kasi in overall,
na paggamit nito, kumbaga parang let's say, di ba, may pagpipilian kang kotse. Gusto mo medyo budget. But then gusto mo talaga SUV. Di ba? Pag dinala mo siya, hindi naman sa guys, again disclaimer, this is not a luxury car, no? Parang actually ito yung mga matitibay na sasakyan. Pag naghanap ka ng SUV, nahanap mo na ay, sarado. Naghahanap ka ng matibay na sasakyan, guys. No, so that's another thing, no? Kumbaga, hindi ka lang basta-basta naghahanap ng sasakyan, no, na basta-basta lang na maaasahan. Gahanap ka ng sasakyan na alam mong tatagal sa'yo, and at the same time maraming pyesa, and at the same time JDM, no? Kasi guys, ang daming magagandang Chinese brand today, no, nowadays, no? Talagang sulit na sulit, no? Hindi natin inaaning quality, guys, no, because time will tell kung talagang quality yung mga materials nila or sustainable yung mga parts nila, mga ganyan. And syempre, as lalo yung mga kamukha ko, no, namukha ng 90s, iba talaga yung JDM, guys, kasi hindi ka na nag-iisip, no? Hindi ka na nag-iisip kung ano yung pipiyesa ba to. Syempre alam mo, kilala to, di ba? Parang may ganun kang stigma sa sasakyan, guys, no? But again, ang paggamit ng sasakyan depende yan. Kamukha nito, I used to see it na talagang ma-maintain ko siya, no? At least yung maintenance ko, no, sa isang taon at least twice, no? Kundi man twice, fully synthetic, masulit mo man lang yung 10,000 na sinasabi na range ng isang fully synthetic na oil, no? Meron tayong video, guys, about sa maintenance, no? Kung ano yung mo, prepared mo, kung magkakasa ka ba or magtitake ka ba ng magtitake ka ba ng ng mga, let's say, Shell, ganyan, or Moto, yung mga Moto Tech, no, mga ganun. Or syempre Rapid, no, kilalang yung Rapid, in my experience, no, yung pag-maintain, prepared mo yan, pero ang kailangan talaga i-maintain mo, no, hindi yung parang ka lang, patay bahala ka lang sa paggamit ng sasakyan. Kasi yung sasakyan mo, nakadepende yan sa'yo kahit gaano pa kaganda yan, no? Kailangan yung oil niyan, dahil nga, again, moving parts yan, kailangan at least ma-maintain mo siya ng talagang maayos, no? And for me, dahil nga I used to see it na na-maintain ko siya ng maayos, I think I'm proud to say na kaya tatagal to kasi syempre mini-maintain ko siya ng maayos. 'Di ba, guys? Ganun lang naman yun, eh. And isang taon at mahigit na ito, guys, never ako nagkaroon ng anumang issue, no, na yung sa mga natural niya lang na stat. Let's say yung sa yung kanyang shocks, yung kanyang mismong engine. Never ako nagka-problem, guys. Kasi talaga namang malakas yung engine nito. At the same time, kumbaga, hindi siya mahirap dalhin. Marami akong nabibili sa online kahit papaano na mga gusto kong accessories or yung pwedeng ilagay na lang dito. Para siyang sa motor, no, i-compare ko na naman yung NMAX dito, eh. Kasi syempre parang candy, mabibili mo na siya kahit saan, di ba? Malaking bagay yon. And marami nagsasabi, resale value, pas panalo talaga Toyota. I couldn't agree more naman talaga, no? Honda, ayan, tsaka yan ang mga brand na talagang paborito ng mga Pilipino, no? But again, masasabi ko lang, kung ano yung prepared mong sasakyan, like in my past video, basta mahal mo yung sasakyan, guys, gusto mo talaga siya, no? Ma-maintain mo siya, kasi gusto mo siya, Tapos ang sarap i-drive ng gusto mong sasakyan, like yung hindi ka lang napilitan, no, na ano to kasi
tawag dito, mas tipid ako dito eh. Nag-downgrade ka dahil lang syempre kino-consider mo. Pero guys number one yan sa pagpili ng pagsasasakyan, no, yung budget. Kasi syempre paano mo naman ma-maintain lalo kung hindi mo naman siya cash binili, or even cash mo siya binili kung meron ka pang other priorities. Syempre baka magkaroon ka ng imbalance, no. Iano mo rin, but make it sure na at least, no, kukuha ka ng sasakyan, gusto mo talaga siya. Kasi ang sarap i-drive ng gusto mo, no. Pero guys, may iba lang tayo last time kumuha kami ng business car, no, yung L300. Gawa natin siya ng review. Nag-enjoy ako i-drive, guys. Very nostalgic. Kasi we have 3 L300s before nung bata pa kami. Isang Versa van, dalawang FB van. Nostalgic talaga, guys. Ang sarap i-drive, no, lalo pat bago na yung makina nun. Na pinaliit na makina nito, no, na 4in14 Mitsubishi, no, na turbo. 2.2 lang nyo, guys, no, kumparo dito na 2.4. But then unahan ko na kayo, no, magkaiba ng timpla to, guys, no. Kasi very basic car yun, no. Very basic talaga. Walang ABS, walang airbag. Ang sole purpose is business, 'di ba? Doon pa lang, guys, maisip mo na wow, pang negosyo pala talaga yung ano, yung L300. Well, oo, guys, no. For me, kung mamimili ka ng sasakyan, no, compared dito, kaya nga yun ang napili namin na pang business car, no, compare sa marami naman, no, merong super carry, meron ding ano, guys, no, what do you call this, meron ding tama raw, no, na FB type. But then kung mamimili kayo ng sasakyan, guys, yung matagal na, no, and L300 is around ano na, guys, hindi ko lang alam kung not sure, no, pero 90s nakikita ko na siya, no. Kung 90s siya, almost, kung ilang taon na ako ngayon, guys, nasa 30 years na siya siguro. Gano'n na siya katagal, no. Same forma, kamukha nito, guys, so nasa harap natin, may L300. Hindi siya nawawala sa kalsada natin, no. From kahit saan lugar ka magpunta, may L3 yan, guys. So it's like, bakit mo pinili itong Montero Sport? Kasi syempre, alam mo na matagal na rin siya dito sa system natin, no, sa kalsada sa atin sa Pilipinas. And then JDM siya, guys. Yun talaga lang ang usually pag Titos ka talaga, sa either Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Suzuki. Na-undermine nga Suzuki, guys, pero maganda ang Suzuki, pero usually yan ang mga naglalaro, Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, and Suzuki. Parang ganun yung lineup. And sa isang taon mahigit ko na paggamit ito, guys, never ako nagkaroon ng sakit sa ulo. Matipid yung diesel ko, matipid yung maintenance ko, and syempre ang ownership mo, may mga nagre-review nga, no, napapanood ko, proud talaga sila. Syempre, guys, proud din ako, no, na i-drive ito. Although again, this is not a luxury car, but then shifting from a small car and nagkaroon ka ng ganitong car, iba na, 'di ba? Kumbaga parang wow. Iba na yung ano, iba na yung iba na yung feeling, no? Ang sarap pag-drive ng ano ka, no, ng kumbaga i-drive mo siya all because na gusto mo siya, guys, no? Gusto mo yung car, no? Sa mga naghahanap ng kotse, no, nagse-search pa lang sila ngayon, nagtitingin-tingin, no? Nagtitingin-tingin sila ng sasakyan. Ang sarap, guys, mag-drive ng gusto mong sasakyan, no? Kamukha nito, guys, sa mga pamilyar dito, no, mga batang kankalo, nasa munisipyo tayo. Kumbaga ang sarap mag-drive around, no, ng gusto mong sasakyan, no. Hot topic yung Innova, guys, no. Gagawin pa rin natin ng another topic yan. Kumbaga
very discreet, very low key pag naka ano ka, no? Let's say gumagamit ka ng ano guys, no? Gumagamit ka ng Innova na super lakas ng makina, no? Reliable, that's Toyota, di ba? But then guys, gamit natin si Monty, no? Syempre namili din tayo. So, lahat ng choices and exhaust natin, hindi tayo basta-basta lang pumili, no? And turned up na yung sa isang taon at mahigit ko na paggamit nitong ating Montero Sport, never akong nagkaroon ng major issue. Pero yung mga hindi maiwasan, like yung ABS service required ko dahil naman kasi sa daga guys, no? And nagawan ko naman siya ng paraan, and quality din yung tumarbaho, no? Maganda yung naging result guys. Ngayon wala akong problema, walang sakit sa ulo, and hopefully medyo na busy tayo guys, no? Sa mga talagang lalo yung mga nanonood sa ating OFW, no? Salamat sa inyo mga sir, no? Advance congrats, no? Sa mga pipili nyo sa sakyan, lalo kung si Monty, no? Advance congrats po. Binabati ko po kayo. Ingat po kayo, and hopefully magkita-kita po tayo, no? Using your Monty po, no? Ang akin lang po, like no, na ilang taon ko na rin, isang taon mahigit ko pa lang din naman to nagamit. Na-enjoy ko siya, no? Na-enjoy ko talaga siya, as in hindi lang hindi lang basta na parang enjoy lang, dahil syempre kasi syempre the experience plus the overall yung pagme-maintenance ng sasakyan, ganyan, di ba? Marami kasi factor guys, no? Hindi ka naman maubusan ng dahilan eh, pero in my case, ang sarap lang dali ng sasakyan na ano, no, na talagang hindi ka masyado namang problema, and at the same time gusto mo yung sasakyan, no? Sa mga ano po, nasa verge pa rin, no, ng pagpili, paghahanap. Hopefully makatulong yung iba kong video sa inyo, no, sa experience ko dito, and a little comparing sa ibang sasakyan, no, especially sa mga diesel din, almost nalalapit lang din yung presyo dito, no. Again guys, cost effective, madaling i-maintain, maraming pyesa. Yan lang naman yung mga talagang ano nito guys, no. About sa masasabi na sirain or ano, guys, ang hirap kasi prove, no, nasabi mo na sirain tong isang to, no. But then pag sinabing matibay, ang papasok agad sa isip mo syempre si Toyota, di ba? Kasi ako guys, nakaka ko ng Toyota eh, kaya even before, no, kahit mga second hand siya, kumbaga parang ang sarap lang talaga ng feeling na alam mong matibay, no, na from point A to point B madadala mo siya. Like this one, never akong nagkaroon ng ano, no, ng headache dito talaga na inisip ko parang nakakapagpasisi naman tong ano to, nakakapagpasisi o nagsisisi ako sa pagpili ko na never ako nagkaroon ng ganong issue dito. So that's why recommended ko siya, kasi nga never ako nagkaroon ng sakit sa ulo, no. Hopefully kung nakatulong sa inyo yung video na to, nakapili kayo ng sasakyan talaga, no, na you like and talagang gusto, no. Sabi ko nga sa isang comment ko, CTG mo siya guys, no, sa mga ano dyan, no, titos na dyan, CTG crush type gusto. Malaking factor yun sa sasakyan guys, no, kasi mamahalin mo yun, no, di ba? Siyempre gusto mo yun, type mo, di ba? Crush mo yung sasakyan, di ba? Yun, talagang gusto mo yun. Hindi yung napilitan ka lang, hindi yung parang sasabihin mo lang na okay na to, pwede na to, no. In my experience guys, wala tayong hindi natin ma-fault, no, yung sasakyan to, no. And next videos natin, try ulit natin mag-compare, no. Hanap tayo ng big topics. But yung mga nagre-request ulit ng comparo again ng syempre ng favorite na topic ng bayan, no, yung syempre Innova, talagang malakas, pogi din,
cost effective din, no? So yun ang favorite topic, no? I-compare natin yan for part 3. Fortuner, Cetera, no? Gawa natin ng sequel yan, guys. And then sa mga nag-aabang ng yung parang walk around review, guys, no? Sige, pinag-iisipan natin yan. Nag-i-stick lang tayo sa style ng content natin as of now. And hopefully ingat po kayo, no? This time is almost last week ng December, no? 2025. Happy holidays sa inyo, mga ma'am, sir, mga kuyang, no? Mga kuya. Ingat po kayo and prosperous New Year po na darating. Happy holidays po sa ating lahat. This is your Drive RX. Salamat po ng marami and I'll see you on my next one po.